Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Father. Tayo ngayon ay nasa araw ng Huwebes sa ikalawang linggo ng ating paglalakbay nitong panahon ng Kwaresma. Ang ating paghahanda rin lalong-lalo na sa pagdating ng dakilang kapistahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At sa ating ebanghelyo ngayon ay ating pong narinig ang kwento ni Abraham, ni Lazaro at ang mayaman na lalaki. Ito ay kwento higit sa lahat sa awa at habag ng Diyos para sa mga taong nahihirapan, sa mga taong walang-wala sa buhay. At the same time, ito rin ang kwento ng Diyos, to be just to others, lalong-lalo na sa kanilang mga desisyon, choices, options sa buhay. Mga kapatid sa pananampalataya, usually, ang isa sa mga tinitingnan nating mga bagay, lalong-lalo na ang ating pagkaintindi sa habag, awa ng Diyos, pagiging makatarungan, ay kung sino ang nahihirapan, kung sino ang walang-wala, ay silang mapupunta sa langit. But at the same time, yung mga taong masama, sila ang mapupunta sa impyerno. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, ito ay nagpapaalala sa atin na hindi kailangan na gumawa ng masama o mga bagay na hindi maganda upang mapunta sa impyerno. Sa ating kwento sa ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala sa atin na kahit yung mga taong walang ginagawa na kabutihan, sila rin ay pwedeng mahihirapan at the end of their journey. Kaya ang lalaking ito, ang mayamang ito, kahit wala siyang ginawang masama, kahit hindi niya pinaalis si Lazaro, kahit hindi niya pinagsabihan ng masama si Lazaro, kahit hindi niya sinaktan si Lazaro, pero ang kanyang hindi paggawa ng mabuting bagay ay siyang nagiging dahilan upang hindi niya makamit ang buhay na walang hanggan, ang buhay na punong-puno ng biyaya ng Diyos. Kaya ito po ang isa sa mga hamon para sa ating lahat ngayon, lalong-lalo na sa ating paglalakbay nitong panahon ng Kwaresma. We started this journey noong Miyerkules ng Abo. At sa ating pagninilay sa araw na iyon ay ang pagpapaalala sa atin sa mga magaganda at mabubuting bagay na pwede nating gawin bilang sakripisyo upang ang ating sarili, ang ating buhay ay handa, lalong-lalo na sa pagtanggap sa mga biyaya ng Diyos. Kaya nga tayo pinapalalahanan sa pagtitika, pag-aayuno, pagdadasal, dahil ito ang magiging gabay para sa atin sa mga sakripisyo nitong panahon ng Kwaresma. Pero yung ating mga pagtitika, yung ating mga ginagawang bagay na sakripisyo, pag-aayuno sa ating buhay, ay hindi hanggang doon na lamang sa pag-iwas ng pagkain ng karne, sa pag-iwas ng pagkain lalong-lalo na sa mga masasarap na pagkain o di kaya ang pag-aayuno ay hindi lamang hanggang doon na lamang. Yung ating pag-aayuno, yung ating pagtitika, yung ating mga sakripisyo ay maging daan din upang tayo makatulong sa ating kapwa. And that is the best and the concrete way para magiging malinaw kung ano yung ginagawa nating sakripisyo sa buhay. At ito ang magiging daan upang tayo rin ay pagpalain sa buhay. Marami sa atin ang mga Lazaro ngayon sa ating paligid. Mga taong nangangailangan ng tulong, mga taong nangangailangan ng pagmamahal, mga taong nangangailangan ng pag-unawa, mga taong nangangailangan ng pag-ibig. Tayo nawa ay maging tao na magiging daan ng pag-asa, magbibigay ng liwanag, magbibigay ng lakas, at higit sa lahat, magbibigay tayo ng presensya ng Diyos upang sila'y magkaroon ng pag-asa. Naway mas piliin natin ang paggawa ng mabuti sa hindi paggawa ng mabuting bagay. Naway hindi tayo magiging katulad ng mayamang ito sa ating ebanghelyo dahil sa takot natin, pangamba natin,
ayaw natin gumawa ng mabuti. Mga kapatid sa pananampalataya, the more we give, the more blessings we receive. Kaya nawa sa ating pamumuhay, lalong-lalo na nitong panahon ng Kwaresma, naway patuloy tayong pumili ng kabutihan para sa nangangailangan. Naway magiging instrumento tayo ng liwanag ng pag-ibig ng Diyos upang ang mga kapatid natin na mga Lazaro ay magiging matatag sa kanilang buhay at higit sa lahat, magkakaroon ng pananampalatayang tunay. Amen.